Open. Accept. Stand. Yan. Sarado helmet. Huwag mo na, huwag mo na. Mainit. Grabe. Grabe init, guys. Pero kahit ganun kagrabe yung init, guys, grabe din tong motor na to. Yun lang ang masasabi ko. Bago po tayo magsimula, guys, gusto ko lang pong i-shoutout yung may-ari po ng motor, si Jobet Santiago po, at yung kanyang may bahay. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa tiwala. Grabe, alam nyo ba, guys, first time ko, or ito na siguro yung pinakamalaking displacement na gagamitin natin sa lahat po ng vlogs natin. And yun, parang pangarap lang to. So ito na, maraming salamat ulit. And syempre, shoutout ko din po muna yung anak ko, Gwen, si Papa, si Mama. Happy birthday po sa inyong tatlo. So kita-kita na lang tayo sa Sunday. Ngayon po ay April 24. Anyways, balik po tayo dito sa motor. So yun nga po, ito pong Yamaha X-Max, guys. 300cc po to. So naka traction control, dual ABS. Ayan, all digital, all LED. And talaga namang napakaganda niya. So ginamay na natin siya kanina, no, nung pauwi tayo galing office. So yun. Grabe, nagmukha akong midget dito, promise. So sobrang laki niya. So again, guys, kung bago po kayo sa channel ko, yan, 5'3" lang po ako. Sobrang macho. So ang ganda, guys, sobrang ganda ng handling niya. Yung comfort, yung, alam mo yun, yung para kang nalutang na lang. Tapos yung power, guys, grabe, 300cc to. Hindi ko nga namamalayan kanina na nasa 60 na pala ako pataas, kasi parang ang bagal-bagal ko pa. Alam niyo yun, grabe. Kasi parang nalutang na lang talaga ako sa daan, not unless medyo malalim talaga yung lubak or matambok, ganon. So ngayon, guys, sama ko kayo sa isang maluwag na lugar, yung lagi natin pinupuntahan, para ma-review natin siya ng maayos, matesting natin na maayos, no? Doon sa Midaang Hari. Tama-tama, papunta rin tayo ng Imus. Okay, guys, so balik po ako, no? Babalik po tayo, konting montage po muna. Tapos pagbalik po natin, nandun na po tayo sa Daang Hari. Nasa Las Piñas tayo, guys. Alam niyo na, puro traffic lang makikita ninyo. Hindi rin po natin siya masusubukan na maayos. So pasok ko muna intro ko. Thank you. Ang tagal na walang intro. So what is up, guys? Ito na, andito na tayo sa Daang Hari. Nagpagas lang po tayo sa Phoenix. Shoutout kay Casey. Ayan, kamag-anak din po yun. Nandun po siya sa Phoenix. Anyways, ayan, o tignan nyo, 69 takbo. Hindi ko man lang nararamdaman parang 69 takbo. Grabe. Lakas ng hangin, sobrang lakas. Pero yun na nga isang maganda dito, guys, no? Kahit sobrang lakas ng hangin, stable pa rin siya. Hindi ko masyadong nararamdaman yung parang tinatangay ako. Alam mo yun? Siguro kung yung gear yung gamit ko, sa gaang ng motor na yun, sa kasagaang ko, malamang ano, alam mo yun, kakabig-kabig ako sa daan. Pero ito hindi, guys, sobrang stable niya. Ganda. And yung power niya, guys, oh, nalubak tayo doon, guys, pero hindi masyadong, alam mo yun, matagtag. Naramdaman syempre, pero hindi siya ganong, alam mo yun, ay hirap ipaliwanag eh. Sobrang smooth niya pa rin yun. Yun yung word.
Swabe lang. Saka yung power niya guys, ang ganda talaga. Brakes guys, ang lakas ng preno niya. Since yun na nga, dual ABS siya, may traction control din tayo, kaya maganda yung handling niya. So yeah. May mga ginagawa pala dito. Tagal ko nang di nakadaan dito guys. Dun po tayo sa favorite spot ko. Dadaan muna tayo dun sa Daang Reyna. Maluwag-luwag po dun compare dito. Mabilis na siya, nakikita ko mabilis siya, pero hindi ko siya nararamdamang mabilis. Alam mo yun? Alam niyo yun guys? Parang maning-mani lang dun. Parang maning-mani lang siya dito. Suspension, brakes, power, yan, stability. Grabe. Wala lang oh, maning-mani lang. Tama nga yung sabi ni Parin Jobet, yung may-ari po ng motor na to, no? Kasi sabi ko kasi noong una hanggang 60 lang ako. Sabi niya hindi mo mapipigilan, sabi niya ganun. Totoo nga naman guys. Parang habang bumibili siya, mas lalo siyang gumaganda yung takbo. Pero syempre guys, kung gaano man kaganda tong motor na to guys, may mga downside din po siya, no? Mamaya ipapaliwanag ko po. Huwag po muna kayo magalit sa akin. Ipapaliwanag ko po. So yun, yun nga po, the good, the bad, and the amazing. Parang lahat ata amazing para sa akin. Not to mention first time kong mag-drive ng alam mo yun, ganito kalaking motor. Pero hindi ko, pag maandar na siya, hindi ko ramdam yung bigat niya guys. No, kanina nung una, nung ginagamay ko pa siya yung galing sa office, medyo ninenervous talaga ako kasi first time kong gagamit ng ganito kalaki. So pinakiramdaman ko muna siya ng husto guys, ng bonggang-bongga. Talagang bonggang-bonggang pag-iingat nung pagkalabas ko sa opisina. Kasi bonggang-bongga din ang babayaran ko pag na-disgrasya ko to. So yun, so yan, nakapag-adjust naman na tayo. Carry naman siya. Kaya naman pala. So yan, dito tayo. Uy! Wag! Grabe. Sobrang excited ko. Halos, alam mo yun, halos hindi ako makatulog. So yan guys, andito na po tayo sa Daang Reyna. Marami pa rin sasakyan. Ang bilis niya mag-accelerate. Teka, daming sasakyan. So meron ba't ang dami ngayon dito? Wala alam oh. Wala guys, ang dami. Mamaya dun sa pag-ikot baka yan, parang mas konti yung mga dumadaan dun sa kabila. Sarap, grabe. Para lang ako nalutang.
May sa Honda Click nun dati guys, paano na yun eh, yung takbong 100 na yun, parang sagad na yun. Dito parang wala lang. Ayan, dito na tayo. Shortcut to, ano to guys, shortcut to papuntang San Pedro. So, pag pumupunta kami ng Laguna, ng Binyan, dito kami dumadaan sa Daang Reyna. Pero since Imus ang punta natin, babalik tayo dun sa kabila. Yan, malolobat na yung camera guys. Magpapalit ako ng battery dito banda. And makapag B-roll na rin ng konti siguro. Okay. Babalikan ko kaya guys. Ang susunod naman po natin is yan, yung kung ano na yung the good, the bad, and the amazing. Mamaya pagsundo na natin sa misis ko. Pero ngayon nasikasoy ko po muna yung pinapaasikaso sa akin. So hanggang mamaya. So what is up guys? So yan, pabalik na tayo guys. Yan, sundayin na natin si Mrs. Tasoli na rin po natin tong motor. Lalabas po tayo ng C5 extension. Yan, so anyway guys, punta na po tayo sa the good, the bad, and the amazing. Yan. So ano nga po ba yung good dito sa motor na to guys? So ano yung goods dito? Obvious naman guys, gawang Yamaha po to. Yamaha X-Max nga, di ba? So, alam naman natin na pag gawang Yamaha, ano bang unang pumapasok sa isip natin? Di ba? Magandang klaseng motor. So, definitely napakaganda po ng brand na to. Isa po yan sa goods natin. And ano na lang, para sa mga hindi nakakaalam, si Yamaha din po guys is meron din po silang ginagawa na may kinalaman po sa music. Yan, so meron din po silang drums, drum sets, yan, yung ganyan. Meron po silang mga speakers, amplifiers, ano pa ba, piano. Alam ko meron pero paki-comment na lang. So yun po yung pinaka main na goods dito. Alam natin na kalidad po itong motor na to. And isa pang goods dito sa motor na to guys, yan, hindi siya tinipid guys. Kahit yung upuan niya, napakaganda ng quality na upuan niya guys. So ayan. And napakalaki rin po ng kanyang tangke. And bukod po sa tangke guys, yung U-box kasya ata bata. Grabe ang laki. Tapos yung tangke nito guys, ang laki. So wala ka na masasabi dito, talagang goods po siya pang long ride. And yan, yun na nga, dual ABS, traction control, naka OLED, yan, digital. Tapos ito may wind visor siya, ang laki rin. So talagang wala ako halos nararamdamang hangin na pumupunta sa katawan ko. Kaya todo ginajabar na ako. And yun, yung stability nga niya guys, grabe. Yung stability niya, ayan, sobrang lakas ng hangin guys. Kung nandito ko yung ngayon sa kung nasaan ako, napakalakas po ng hangin pero sobrang stable niya. And yung power, talagang hindi kayo mabibitin dito kahit may angkas pa kayo. Ano pa ba, comfort, ayan, comfort, yung suspension niya napakaganda rin guys. Sobrang lambot niya, para akong nalutang.
Ano pa ba yung design niya guys, ang ganda ng design niya. Actually kakaiba yung design niya, you know? Para talaga siyang robot, para siyang si Optimus Prime, parang ganun yung datingan. Ganda ganda. Tapos isa pang goods dito, ayan yung side mirror, malaki, kita mo lahat. Saka maganda rin yung quality ng side mirror niya guys. Busina niya, gusto nyo marinig guys, busina niya. Yung busina niya pang maliit na motor. So yun, isa na lang siguro yun sa mga bad natin. Ayan, so punta na tayo sa bad guys. Ayan, yung busina niya parang maliit na motor. Ayan, ganon. And yun lang naman technically, no? Yung ibang bad na sasabihin ko, wala na pong problema yung motor. Ako na po siguro talaga yung may problema. So yun nga po, yung seat height niya, medyo nakatingkayad po tayo. Pero kaya ko naman guys. Ang height ko po is 5'3". Yan. So kung 5'3 kayo, so wala pong problema, abot naman, medyo naka-tiptoe lang, pero very manageable naman po siya. Madali lang naman po akong nakapag-adjust. Kasi hindi naman siya mabigat guys, kahit pag ganito nakatayo, hindi siya mabigat. Lalo na pag tumatakbo, hindi siya mabigat guys. Ano pa bang bad dito? Yun, medyo may kabigatang konti, pero hindi siya ganong kabigat gaya nga ng sabi ko. Siguro kung 5 feet ka lang, mga 5 feet ka lang, ganon, medyo mahirapan ka siguro sa height nito. And yung bigat, siguro para sa akin tama lang Pero kung siguro hindi ka talaga sanay, tas galing ka sa maliit na motor, baka manibago ka talaga dito. Ngayon medyo mabigat siya talaga pag medyo mabigat siya kapag kunyari magpa-park ka pa atras, yung mga ganun. Medyo may kabigatang konti, pero yun nga, nakapag-adjust naman tayo kagad. And marami po ako nakikita guys na kahit nga babae, kahit maliit, naka big bike, alam mo yun, mga payat din, mga naka big bike. So siguro hindi lang po talaga ako sanay, since first time ko gumamit ng ganito kalaki, and nasanay po ako sa maliit na motor. So yun lang naman po. So wala po talagang kinalaman si motor sa bad. And wala akong makitang hindi ko gusto kasi lahat gusto ko lahat maganda para sa akin guys kaya wala akong masabing bad. So ang na-amaze ako dito guys, halos same lang din ng goods guys pero ang na-amaze talaga ako dito is yung kung gaano siya kalakas. Parang alam mo yung pakiramdam na akala mo ang bagal-bagal mo pa, pero pag nakita mo na kung gaano ka nakabilis, nasa 60 na pala ako, tas nasa 80 na pala ako, mga gano'n, halos hindi mo mamamalayan kung hindi mo siya titignan, parang gano'n. Tas parang maning-mani lang siya talaga. Sa bagay 300cc to guys pagdating sa overtaken guys, talagang hindi ka mabibitin dito. Tapos yung suspension niya guys, yun yung una ko talagang napansin kanina din nung galing tayo opisina. Para ako nalutang. Ito nga dito medyo malubak tong mga medyo malubak tong daan dito. Nararamdaman mo rin pero hindi halos guys, parang wala lang, parang sobrang smooth niya talaga. Yun lang masasabi ko. Ayun medyo malalim na rin yun, ramdam mo, pero hindi ganong grabe. Kung napanood nyo po yung impression ko sa Honda Gear, sorry yung Yamaha Gear natin guys, yung Mio Gear, yun napakatagtag nung motor na yun guys. Siguro dahil napakanipis nung gulong niya sa harap, hubod ng tagtag niya guys.
hindi ko siya masasuggest talaga sa long ride. And sobrang gaang nung isa na yon. Kaya feeling ko pag alam mo yun, pag mabilis ka na parang titilapon ka, parang ganon. Pag hinangin ka ng medyo malakas-lakas alam mo na, sisemplang ka. Kaya magaang na nga yung motor, magaang pa ako. Pero ito guys, wala akong masabi. Ang lakas-lakas ng hangin kanina pero wala lang, dire-diretso lang, smooth lang. So yun guys, yung comfort, stability, speed, and siguro yung isang hindi na lang dagdag na lang din natin sa bad guys, na yung bad. Since 300cc to guys, medyo malakas siya sa gasolina. Yeah, hindi ko pa po masasabi yung ano nito, yung fuel consumption nito kung ilang kilometers per liter. Sa ngayon po nasa 19 kilometers per liter siya, pero since bago pa to guys, hindi accurate yun guys. So siguro dapat alam mo yun, ilang full tank pa muna, makailang pagas muna bago natin talaga matansya yung tunay na fuel efficiency niya or yung consumption niya sa fuel. Yun yung sa fuel. Pero syempre expectin nyo na 300cc to guys, expectin nyo na medyo mas malakas to kumpara sa mga yan, sa Honda Click, yung mga ganyan, Aerox, NMAX. Pero sulit siya guys, sulit siya. Parang gusto ko tuloy ulit gamitin yung Kymco Dink. Kasi yung Dink guys, nung nireview ko siya, or nung nag first impression tayo sa Kymco Dink, so far yun yung pinakamagandang motor na nagamit ko nung panahon na yun. Pero so ngayon, iba rin kasi talaga to iba yung power na ito So gusto ko siyang gamitin ulit. So yun na lang po, abangan ninyo guys. Subukan po ulit natin sa Dink. Since nailayo ko tong X-Max guys, si Kymco Dink hindi ko talaga nailayo ng masyado. So yan, abangan nyo na lang guys. Kung bago lang kayo guys sa channel ko, please like and subscribe po. Sana umabot yung battery ng camera guys. So papunta po tayo sa opisina ngayon. Nandun po yung motor ko. At the same time si Missy susunduin ko na rin. So Jobet, maraming salamat. Again, shoutout po sa anak ko, belated happy birthday, April 22, si Papa April 25, si Mama April 28. And yan, kita-kita na lang tayo sa weekend. Kami po ay pupunta ng Soliviento, babalik po kami dun. So kukontent din po natin yun. Kung meron po kayong gustong i-content ko na motor, comment nyo na lang po. May nag-comment po dati, gusto nila parang kung itatabi daw ba yung Dink sa NMAX, kung maangas pa din ba or kung maangas ba or something, parang ganun yung comment. Post ko na lang po sa screen. Maganda po yung NMAX guys, wala naman pong nagsasabing hindi maganda yung NMAX. Yun, sakto naman, pinalad tayo, may tropa tayong naka X-Max, kaya ito po yung nire-review natin ngayon. Kung meron po kayong NMAX, baka pwedeng i-review ko or i-impression ko, first impression ko, PM na lang po kayo or comment na lang po kayo. Sobrang init guys, feeling ko dudugo na yung ilong ko. Pinaka verdict ko dito sa motor guys, sobrang sulit niya, gaya na sabi ko kanina, napakaganda niya. Pero hindi ko siya kaya guys, hindi ko kaya yung presyo niya. So mapapasana all ka na lang talaga. Sana all may ganito, kasi napakaganda niya guys. Team Malakas, shoutout po. Dito tayo. Woo, sarap. Nga pala guys, pasensya na ako, medyo maingay. So ayan, meron po siyang menu dito, tapos ang makikita po ninyo is ayan, yung average speed niya, average na speed niya, yan, 19 kilometers per hour. So yan,
So mabagal lang po talaga tayo overall, and yung may-ari po nito talaga mabagal lang din po magpatakbo. Average fuel consumption guys, ayan na nakikita mo. Tama ba? 4.2 liters, 4.2 kilometers per, ano to, per 4.2, ano ba to? Hindi ko na maintindihan. 4.2 liters per 100 kilometer. Ayun. Tapos, meron din siyang instant fuel. Hindi ko alam kung para saan yan. Trip time. Meron siyang air. Yung init ng panahon guys, 40 degrees Celsius. Napakainit. Tapos yung coolant niya, and battery niya, average speed. Ayan, bumalik na tayo. So, balik na natin siya. So, ayan po. Ayan po yung speedometer niya, saka yung odometer niya. Ayan. RPM. Ganun. May lubak dito malaki. Teka. Yan. Ayan. Oo. Kabisado ko na yun. So, kanina guys, nagpagas tayo ng 200 sa Phoenix. Ano to eh? Ilang bars ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bars to ng hiniram ko. So, nagpagas ako 200. So, ayan, naka full tank ka nakalagay sa kanya. Pero kanina pa yung guys hanggang ngayon full tank pa rin na nakalagay sa kanya. So, siguro hindi naman siya ganun kalakas talaga sa gasolina guys. Pero, so, andito po tayo sa intersection ng, sarado ko na nga. Andito po tayo sa intersection ng Coastal Road at ng Ross Boulevard. Tama ba? Tama ba yung pinagsasabi ko? Basta dito, alam nyo na yan, yung papasok ng Coastal Road. Sa kanan ko po, yan po yung papuntang Ross Boulevard. Dediretso po tayo sa Makapagal po tayo pupunta. Tayo po ay nanggaling ng Parañaque sa Misukat Highway. Nung una guys, talagang kinakabahan ako. Napauwi pa lang tayo galing office, no? Yung unang gamit natin niya. Nung unang gamit natin siya kanina, syempre sino ba namang hindi kakabahan guys, diba? Dahil ang laki-laki ng motor. First time ko pang gagamit ng ganong kalaking motor. Adjustment lang talaga. Ito matagtag talaga itong lugar na to guys. Pero again, yan nga, swabe pa rin siya. Hindi siya katulad nung gamit natin. So yun na guys, tapusin ko na po ito siguro. Okay guys, so again, kung bago lang po kayo sa channel ko, please like and subscribe. Kung kayang i-share, paki-share na lang din po. Maraming salamat po talaga sa panonood. Bihira ko lang po nagagawa ito. And kapag ginagawa ko to, talagang sinusulit ko guys, sine-enjoy ko talaga. So hanggang sa susunod guys, sana magkita-kita pa ulit tayo. And ano pa ba? Wala na, malapit na tayo. Peace. Montage na lang muna kayo.